Okay, let's continue our fourth video. We're gonna read in Spanish. Okay, Spanish. Okay, let me continue sa ating Spanish. No? Romanos Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 5. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿no?, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, ¿no? No os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ¿no?, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay, versículo 3, ¿no? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada rual que está entre vosotros, ¿no?, que no tenga más sino concepto, dice que al que debe tener, sino que piense, dice, con cordura, ¿no?, conforme y la medida de en que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, ¿no? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿no?, muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma function. Okay? Function, okay? Yan ang sinasabi ng ating, meron pa tayong versikulo 5, así nosotros, siendo muchos, ¿no?, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, ¿no?, los unos de la otros. Okay? Yan, muntik pa natin hindi mabasa yung versikulo 5 sa Spanish, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, okay? Yung ating Ephesians. Ito yung kasama ng ating daily bread, yung Ephesians na to, no? Dapat pala napuntahan muna natin yan, but it's okay, no? Ephesians chapter 3, verse 16 to 21, okay? Here is the message, no? Ephesians chapter 3, verse 16 to 21, no? Ginagamit ako ng magnify para mabilis, no? Ito tayo. That He would grant you, no? That He would grant you, no, according to the riches of His glory, to be righteous, or to be strengthened, no? Sabi rito, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Okay? Verse 17, that Christ may dwell in you, no? Here by faith, no? That Christ might dwell in you, here by faith, that ye or you being rooted and grounded, okay, no, in love, no, okay? No, sabi to, no, it, verse 8, you know, may be able to comprehend with all, no, with all sin, what is the breadth and length and depth and height, no, okay? Verse 19, and to know the love of Christ, no, and to know the love of Christ, no, which passes knowledge, that ye or you may be, no, filled with all the fullness of God. Verse 20, no, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask, no, or think, according to the power that worketh in us, no. Verse 21, okay, unto Him be glory in the church, no, by Christ Jesus throughout all age, no, world without an amen. Okay? Yan ang sinasabi, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? Sa Tagalog version, no? Sa kaniya'y kumukuha, sabi rito, no? Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayanan sa langit at sa lupa, no? Versikulo 15 na basa natin, no? In 15, sama natin yung 15, no? Of whom the whole family in heaven, no, and earth
His name. Okay, yan ang sinasabi. Kasi nabasa natin yung 15, binasa ko na rin yung English, no? It says in Tagalog, no? Nasa kanya kumukuha ng pangalan ang bawat sangbayanan sa langit at lupa. Versikulo 9, upang sa inyo ipagtulob niya ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang espiritu na pagkataong loob. Okay, versikulo 17, no? Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya upang kung kayo'y mga gugat at mga tumibay sa pag-ibig, no? Versikulo 18, at lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, no? Versikulo 19, at makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Okay? Versikulo 20, ngayon sa makapangyarihang gumagawa ng lubang sagana ng higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Okay? Versikulo 21, no? At sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon, magpakailanman sinawa. Okay? Iyan yung ating Ephesians, okay? Sa ating daily bread. Okay? Now, let's go to read Colossians, okay? Colossians, okay? So, babasahin pa pala natin yung Spanish ng Ephesians, okay? Basahin natin Spanish ng Ephesians. Okay, let me read in Spanish. No? Efesios capítulo 3, versículo 16 hanggang 21, okay? Here is in Spanish, no? Para que os dé conforme y las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por sa espíritu, ¿no? Versículo 6, porque habite Cristo por la fe en vuestros corazones en pindique, arraigados y cimentados en amor, ¿eh? Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿no? Versículo 19, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, y el ángel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de los que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hoy, versículo 21, y él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen. Hoy, de los siglos. Amen. No? Yan yung sa Spanish natin. No? Now, let's go to Colossians. No? Colossians chapter 1, verse 21 to 25. Okay? Colossians chapter 1, verse 21 to 25. No? Itong sinasabi rito, no? And you that were sometimes alien, no? And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked, no, works, you know that hath reconciled, no? Verse 22, in the body of his flesh through death, no, to present you holy and unblameable and unprovable in his sight, no? Verse 22, no, if you continue in the faith of grounded, no, and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, no, which you have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. Okay? Verse 24, no? Verse 24, who now rejoice in my sufferings for
you and fill up the which is behind of the affliction of Christ in Christ in my flesh for his body sake, which is the church, no? Which is the church, okay? Yan ang sinasabi, no? Verse 25, no? Wherefore I am made a minister, no? According to the dispensation of God, which ay given to me for you to fulfill the word of God, no? To fulfill the word of God, no? Sinasabi, no? Okay? Alright? Dito tayo sa Tagalog version, okay? Ang sabi so, sa Tagalog version. At kayo ng nakaraang panahon, no, ay hiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip, no? Naghiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama, no? Versikulo 22. Gayon may pinagkasundin niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap sa mga banal, ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Versikulo 23. Kung tunay na kayo'y namamalagi sa pamamagitan ng pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo sa inyong naririnig na ipinangangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, at dito ako si Pablo ay ginawang ministro. Versikulo 24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap, no, dahil sa inyo, at aking pinupunan sa aking ang kakulangan, no, ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan na siyang iglesia, no? Versikulo 25, no? 25. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Okay, yan ang sinasabi. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue, no? Sa ating Colosenses Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 25, no? Y vosotros también que erais, no, en otro tiempo extraños y enemigos, no, enemigos vuestra mente haciendo malas obras, ahora reconciliado, versículo 22, en su cuerpo di carne por medio di la muerte para presentaros santos y sin mancha y irresponsables delante de él. Versículo 20, si en verdad permanecéis, no, fundados, no, y permis en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, cual si predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, no, fue hecho ministro, no. Versículo 24, no, ahora mi gozo en lo que padezco, no, por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, y es la iglesia, ¿no? Y es la iglesia, ¿no? Versículo 25, ¿no? De la cual fue hecho ministro según administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie completamente la palabra de Dios. Okay, yan ang sinasabi. Okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Sa ating ano ba sunod natin, no? Timothy, no? 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 21, no? 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 21, okay? 17 to 21. Ito sinasabi rito, no? Who only hath immortality, no, dwelling, no, in the light which no man can approach, no, unto whom no man, no, hath seen nor can
Okay, dito, no? Sabi no, Norken, no? Okay, everlasting. Sabi ng verse 16, no? Who only at immortality, dwelling in the light which no man can approach, no? Whom no man hath seen, nor on sea, to whom be honor and a power everlasting. Amen. Okay? Verse 17, no? Charge them that are rich in this world, no? That they may be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who gave it is us, no, richly and things to enjoy. Okay? Teach things to enjoy. Okay? Alright, verse 18, no? That they do good, that they be rich and good in good works, no? Ready to distribute, willing to communicate, no? Verse 19, no? Laying up in the store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Okay? Verse 20, no? Excuse me, no? Verse 20, O Timothy, keep the which is committed to trust, no? Avoiding in vain and blessing and opposition of science falsely so called. Okay? Verse 21, no? Which some professing have erred, no? Concerning the faith grace by with thee. Amen, no? By with thee. Amen. Okay? Okay. Okay, we're gonna start to read the 1 Timothy, no? Chapter 6, verse 17 to 21. I want to read it again, no? Because I was picking up my wife and then I had to come back, so I took a break, no, for a while. And then I forgot if I read this, but to make sure, I'm gonna read it again. There's nothing to rush anyway, okay? So I have to read it one more time, okay? Sa ating 1 Timoteo, pahina 6, versikulo 17 hanggang 21, okay? In Spanish, no, 1 Timoteo kapitulo 6, versikulo 17 hanggang 21, okay? Now, let me read in English, no? In our 1 Timothy, no, chapter 6, verse 16 to 21, okay? Supposed to be 17 to 21, pero 16 17 to 21, okay? Here is the message, no? Pero binasa natin kanina 16, no? So pwede natin ibalik ko din. Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach, no? And to whom no man hath seen, no? Nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. No? Verse 17, no? Charge them that are rich in this world, that they may be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who gave it us richly all things to enjoy. Okay? Verse 18, no? That they do good, that they be rich, no? And good works, ready to distribute, willing to communicate. Okay? Verse 19, no? Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, no? That they may lay hold on eternal life. Okay? Verse 20, no? O Timothy, no? Keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and opposition of science falsely so called. Okay? Verse 21, which some professing have erred, no? Concerning the faith, grace be with thee. Amen. No? Grace be with thee. Amen. Okay? So basahin natin sa Tagalog version. Okay? Alright? Isa Timoteo, pahina 6, versikulo 3 talata 16 hanggang 21. Okay? Ito ang sinasabi rito, no? Nasiya lamang ang walang kamatayan, no? Nananahan sa liwanag na di malapitan, na di makita ng sino mang tao o makikita man sumakaniya nawa, no? Ang kapurihan at pagkaharing walang hanggan siya nawa. Okay?
Versikulo 17, no? Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pa, pa, pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di mananatili kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Okay? Versikulo 18, na sila'y magsigawa ng mabuti na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, no? Mapagbigay, maibigin. So, diba, ito yung sinasabi sa atin sa English, it's better to give than to receive. Di po ba? Kaya ako hindi na ako masyadong dyan, okay? Gusto ko nga nakakapagbigay pa, no? Ang sabi sa versikulo ito, no? Ang mayayaman ng sanlibutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsipag mataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di mananatili, no, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Versikulo 20, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Okay? Versikulo 20, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasaligan para sa panahong darating, no, upang sila'y makapanangan sa buhay na buhay. Okay? Versikulo 20, o Timoteo, no, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, na ilagan mo ang mga usapin na walang kabuluhan at mga pagsalungat na maling tawag na kaalaman. Okay? Versikulo 21, na palibasay pinaniniwalaan ng ilan ay mga sinsay tungkol sa pananampalataya, ang biyaya ay sumainyo nawa. Okay? Yan ang sinasabi. Let me read in Spanish. Okay? Okay, let me read in Spanish. Na 1 Timoteo Kapitulo 6, versikulo 17 versikulo 16 hanggang 21. Okay? Ito ang sinasabi ng Spanish. E único que tiene inmortalidad, que habita en los insensible y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra en el infierno simple eterno. Amén. Versículo 17. los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Okay, versikulo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dividosos, ¿no? Generosos, ¿no? Versikulo 19, ¿no? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Versikulo 20, ¿no? O Timoteo, guarda lo que si te ha encomendado, inventando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los agramentos, ¿no?, de la falsamente y la maledicencia. Okay? Versikulo 20, las versículos, la cual profesando algunos si desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amen. Okay? Now, let's go to the other last one. May dalawa pa tayong natitira, no? Alam nyo kung struggle ang mata ko sa week na ito, no? Kaya gusto ko sa labas mag-sharing, pero I cannot do it because they have do some work both side, no? My neighbor, okay? So, I have to stay here inside at my home, okay? In my little home, sweet home, no? With the Holy Spirit of God, no?
Tayo po, maliit lang ang bahay, pero nandito ang Espiritu ng Diyos sa atin, okay? Yan ang pinaka-importante sa buhay ko, okay? Hindi yaman, hindi ari-arian o anumang bagay. Kung hindi, mapanatili ko ang banal na Espiritu sa aking katawan kasama ng aking kaluluwa. Yan po ang katotohanan, okay? Now, let me read to you Hebrews chapter 3, verse 4 to 8, okay? Anumang bagay na kulang tayo, wala tayo, no? Basta tayo may Diyos, hustong-husto na tayo. Tandaan niyo po yan, okay? Mas husto na tayo, no? Pinagagaling niya tayo, pinalalakas niya tayo, yun ang importante sa lahat, no? Kaya sinasabi niya, mas importante ang katawan at ang buhay kaysa pananamit at pagkain, no? Maliwanag po yan, okay? Now, let me read, no? Hebrews chapter 3, verse 4 to 8, no? Hebrews chapter 3, verse 4 to 8, no? For every house is builded by some men, okay? But he that build all things is God, okay? Verse 5, no? And Moses verily was faithful in all his house, no? As a servant for a testimony of those, no? Things which were to be spoken after, okay? Verse 6, no? But Christ as a son over his own house, no? Whose house are we, if we hold fast to the confidence and the rejoicing of the hope, no? From unto the end, no? From unto the end. Verse 7, no? Wherefore as the Holy Ghost said, no? Today, if ye or you will hear his voice, no? Verse 8, no? Harden not your hearts, no? As in the provocation in the day of temptation in the wilderness, okay? So, hanggang verse 8 tayo, no? Sama natin ang verse 9, no? Okay, sama natin ang verse 9. When your fathers tempted me, no? Prove me, no? And saw my works 40 years, okay? Verse 10, sama natin. Wherefore I was grieved with the generation and said, they do always error in their hearts, and they have not known my ways, no? Yan ang sinasabi, no? So, ginawa natin yung verse 4 to 10, okay? Alright, dinagdagan na natin ng dalawa para mas madagdagan ng konti ang ating mensahe sa inyo, okay? Kasi po, dadalawa na yan, no? Ay mahaba pang video ko sa uli, okay? Now, let me read in Tagalog version, okay? Sa ating Hebreo pa na 3, versikulo 3 talata 4 hanggang 10. Okay? Ang sabi to, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, no? Dadapat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos, okay? Yan ang sinasabi, no? Isipin mo, ginagawa mo yung bahay mo, alam mo, ikaw na gumagawa, pero Diyos ang gumagawa para sa tinutulungan ka niya. Ang sabi rito, sapagkat ang bawat bahay na may nagtayo, dadapat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos, no? Versikulo 5. At sa katotohanan, si Moises ay tapat sa buong sangbayanan niya, gaya ng lingkod na nagpapatuto sa mga bagay na sasabihin pagkakatapos. Versikulo 6, dadapat si Kristo gaya ng anak ay puno sa buhay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala sa pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo, di po ba? Ilang beses ko yung sinasabi niyo, taon na, bumibili na tayo ng taon, no? Ang sabi ko sa inyo, ang unang bahay tayo. Kahit pa tayo magsama-sama ron, libo-libo, milyon-milyon, ang unang bahay tayo. Kapag hindi natin dala ang Espiritu Santo ng Diyos, kahit pa tayo pumunta doon araw-araw, maghapon tayo nandun, wala tayong Espiritu ng Diyos, wala rin kwenta, no? Kaya ang lagi niyong iisipin sa ating katawan, nasa iyong Espiritu ng Diyos, no? Pag nasa iyong Espiritu ng Diyos, lahat maunawaan mo, lahat adjust mo iyong sarili, no? Hindi ka makagawa ng isang bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Yan ang ibig ko sabihin, okay? Kasi pinananahan mo sa iyong Espiritu ng Diyos, okay? Hindi ang iyong sarili, no? Ang sabi sa versikulo 5, katotohanan si Moses ay tapat, no? Sa buong sambayanan niya, gaya ng lingkod sa
pinakapatotoo, no? Pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos, no? Versikulo 6, dapat si Kristo ay gaya ng anak ay puno ng bahay niya, no? Puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa naman hanggang sa katapusan. Versikulo 7, kaya nga nang sabi ng Espiritu Santo, no? Gaya ng sabi ng Espiritu Santo, sabi ng versikulo 2, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, no? Ako hindi ko masyado narinig ang tinig niya. Nung gumagamot ako sa atin, itong gamitin mo salita, narinig ko na binubulong na sa isip ko. Okay? Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, no? Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, no? Versikulo, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso na gaya ng mga pagmumungkahi, no? Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Okay? Yan ang ibig sabihin, no? Kaya pag may iniisip ka maganda, huwag mong pigilin, gawin mo. Kasi kalooban ng Diyos, hindi kalooban mo. Okay? Sinasabihan kanya, punta mo, gamutin mo, tulungan mo, yan po yun. Okay? No? Na doon ako, ang sabi sa versikulo, huwag din yung pagmatigasin ang inyong mga puso, no? Na gaya ng pagbumungkahi, no? Gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Okay? Versikulo 9, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang, no? Sa pagsubok sa akin at 40 taon na nakita ang aking mga gawa, no? Versikulo 10, dahil dito'y nagalit ako sa nagalit ako, no? Sa lahing ito. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, no? At aking sinabi, laging sila'y na nagkakamali, no? Sa kanilang puso, no? Ngunit hindi nila kilala ang aking mga daan. Okay? So, hindi nila matukoy. Ibig sabihin, no? Naliligaw sila palagi. Hindi nila masundan ang lakad ng ating Panginoon. Ibig sabihin, no? Now, let me read this in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Sa ating Hebreos, no? Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 10. Okay? Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 10. Okay? Iris in Spanish, no? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, ¿no? Versículo 5, y Moisés y la verdad, pues, y él toda la casa de Dios, ¿no? Como servo para testimonio de lo que si iba a decir, ¿no? Versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos permi hasta el fin la confianza y el gloriamos en la esperanza. ¿No? Versículo 7, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oiréis hoy su voz. ¿No? Versículo 8, ¿no? Ni endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Como en la provocación, en la día de la tentación en el desierto, ¿no? Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, ¿no? Versículo 10, e cosa de lo cual me disguste contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón, ¿no? Andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. So, ¿no? Yan ang sinasabi ng ating Hebreos Kapitulo 3, versikulo 3. Hebreo Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 10. Okay? Now, let me read the last one, no? Sa ating Hebrews, the last one, no? Hebrews chapter 4, verse 12 to 16, the last scripture chapters that I have to share to all of you, okay? Hebrews chapter 4, verse 12 to 16, okay? Here is the message, no?
For the word of God is quick, no?